Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria at Jose. Pang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ng ating mga pagkukulang, nagmi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinakalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan. Sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, "Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya." Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng 1 torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi niyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po ihahandog ko sa inyo sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya,
sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, pinatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magbigayan, gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkakaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila nauunawaan ang pananalitang ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi niya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ng banal na mag-anak, ang Sus Maria Josep, ang Jesus, Maria at Jose. Ipinagdiriwang natin yung banal na mag-anak. Makabuluhan po yung pagdiriwang na ito dahil ipinapaalala sa atin na ang kaligtasan na dala ni Jesus ay
dumating sa loob ng isang mag-anak. No? Hindi lang basta siya nagpakita. Hindi lang basta nagpakita ang Panginoon mula kung saan. Hindi lamang siya sumulpot kung saan. Si Jesus isinilang ng isang ina at merong tumayong kanyang ama. Mahalaga ang banal na mag-anak, no? Lalong-lalo na sa atin na siyang ating modelo at huwaran ng isang pamilya. Bawat isa sa atin ay may kinabibilangang pamilya. Every one of us belong to a family. Ikaw, ako, hindi ka rin naman lang sumulpot na lang na mayroong isang bulaklak dyan at paglabas ikaw na. Hindi. No. Lahat tayo mayroong pinagdaanang pamilya, kinabibilangang pamilya. Dito tayo nahubog, dito tayo natuto, dito tayo nakaramdam ng pagpapahalaga. No? Mga kapatid, ito'y paalala sa atin na ang pamilya ang pinagmumulahan ng kabutihan. Yun ang punto. Nandun ang pinagmumulan ng ating mga kinagisnan. At sana ito rin yung pinagmumulan ng pagkakaisa. Mga kapatid, napakahalaga, no, ng buhay pamilya. Minsan nga, sinabi ni San Pablo, no, yung dapat panuntunan ng isang pamilyang Kristiyano. Sabi ni San Pablo, minsan, sinabi niya, maging mahabagin kayo, maging magandang loob, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Dapat mapagpaunmanhin kayo at marunong magpatawad sa isa't isa. Ito yung hikayat ni San Pablo sa isang mag-anak. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapagkat ito ay para sa pagkakaisa. May pahabol pa si San Pablo. Sabi niya ni San Pablo sa mga nanay, sa mga babae. Pasakop kayo sa inyong mga asawa dahil yan ang kalooban ng Panginoon. At sabi din sa mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Ibig sabihin, mahalin, pangalagaan. At sabi pa ni San Pablo sa mga anak, sundin ninyo lagi ang iyong mga magulang. Bakit? Sapagkat ito daw ay ikatutuwa ng Panginoon. May bilin din naman sa mga magulang para sa mga anak, huwag masyadong kagagalitan ng labis ang iyong mga anak. Ito yung inaasahan sa pamumuhay ng mag-anak na Kristiyano. Mga kapatid, hindi ba't ganito yung tunay na pamilya? No? May pagkakaisa. May pagmamahalan tulad ng banal na mag-anak. Bukas ang komunikasyon sa isa't isa. May pagtutulungan, lalong-lalo na kung ito ay kabutihan. Hindi sinabi ng Panginoon, konsintihin mo yung mahal mo sa buhay na gumawa ng kapalpakan. Hindi. Bagkos, sinabi ng Panginoon, tulungan na maging bukas, tulungan na maging mabuti. Alam ho natin na ang pamilya ang takbuhan sa panahon ng kagipitan. No? Minsan pag wala na tayong matakbuhan, kahit minsan ayaw natin, sa pamilya pa rin tayo tumatakbo. Bakit? Dahil nga, doon yung nakagisnan natin. Doon yung unang nagmahal sa atin. Ito yung unang tumanggap sa atin. Ito yung nagturo sa atin ng kabutihan. Pero minsan, pinagwawalang bahala natin itinuro sa ating kabutihan dahil nauuna yung mga kapalpakan natin. Pero sa kabila ng mga kapalpakan at kawalan ng pagpapahalaga, tulad ni Jesus, Maria at Jose, ang sa ating sariling pamilya, bukas pa rin sa pagtanggap. Yun yung mahalaga. No? Mga kapatid, sabi nga, ang una nating karanasan sa Panginoon ay nanggagaling din sa ating pamilya. Sino ba nagpakilala sa iyo? Kay Jesus. Di ba? Ang pamilya mo. Sino ba unang nagturo sa iyo magdasal? Di ba? Ang pamilya mo, ang nanay mo, ang tatay mo. Kaya napakahalaga ng pamilya
sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, tulad ng unang mag-anak, tingnan din natin kung paano natin ipinapakita yung pagpapahalaga natin sa pamilya. Hanggang ngayon ba, nandun pa rin yung presensya ninyo sa inyong pamilya? Meron pa rin ba kayong oras sa iyong pamilya? O baka naman hinahanapan mo lang ng oras? Meron bang pangunawa sa isa't isa? Kinakamusta mo ba yung mahal mo sa buhay? Kailan mo huling kinamusta ang asawa mo? Kailan mo huling kinamusta ang mga anak mo? Nakalulungkot ka ho kasi masyado tayong abala sa maraming bagay. Kailan kayo huling nang sama-samang sabay-sabay kumain? Kung sabay-sabay man kayong kumain, nakakapagkwentuhan ba? O habang kumakain, may kanya-kanyang hawak na cellphone. Lahat nakayuko. Yan ang realidad ngayon ng buhay. Nakalulungkot. Sama-sama nga, hindi naman nag-uusap. Mga kapatid, masyado tayong abala sa maraming bagay. Magulang, busy, ang mga anak, inuubos ang oras sa paglalaro, barkada at kung ano-ano pa. Kung magkakasama-sama sa bahay, may kanya-kanya namang inaatupag. Naalala ko, minsan alam ko na ikwento ko na rito. May isang anak, tinanong niya yung tatay niya, "Tay," tinawagan niya sa telepono sa trabaho. Sabi niya, "Tay, magkano po ang sweldo mo?" Ang sweldo niyo, kada oras. Ang sabi nung tatay, "Ano ka ba? Ang dami kong trabaho. Huwag mo akong istorbehin." Binaba yung telepono, tumawag ulit, "Tay, magkano po ba ang kinikita nyo kada oras? Huwag mo akong istorbohin, naiinis na ako sa'yo." Binaba uli yung telepono. Then the father realized, baka meron niyang kailangan yung anak ko. Tinawagan niya, "Anak, ang kinikita ko kada oras ay 500 piso. Sabi niya. Sabi niya, "Kung ganun po, tay, pwede ba akong makahiram ng 300 piso sa iyo? Pwede ba akong makautang?" Siyempre, nagalit yung tatay, "Puro kakalokohan. Saan mo na lang gagamitin yan?" Binaba uli yung telepono. Then the father realized, baka nga may kailangan yung anak ko. Then, he called up, "O sige, mamaya, ibibigay ko sa iyo yung 300 piso. Saan mo ba gagamitin?" Sabi ng anak, "Tatay, maraming salamat po. Kumpleto na yung aking 500 pesos. Ipambabayad ko po sa iyo para makakuha lang man lang ako ng isang oras kasama mo." Mga kapatid, sana huwag dumating sa punto ng ganun na binibili natin yung oras ng mahal natin sa buhay. Huwag sanang dumating sa pagkakataong lahat may halaga. Lahat kailangan kalkulahin. Lahat kailangan may schedule. Para lang magkaroon ng panahon, makausap, mangitian ang mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, tulad ng banal na mag-anak, huwag nating kalimutan sana yung paalala ni Jesus, Maria at Jose. Huwag nating kalimutang magparamdam ng pagpapahalaga sa isa't isa. At naway patuloy din tayong maging kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. The feast of the Holy Family bring us back to the heart where true love and holiness lies. It is not just about being a happy family, but it is about where we can catch up, we can have, and we can feel true love. At doon natin makikuha yung kabanalan din. Kaya mga kapatid, wag po natin kalimutang ipagdasal ang lahat ng pamilya na manaway maging tulad tayo
ni Jesus, Maria, at Jose, ang banal na mag-anak. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama sapagkat sa Kanya ipinadala ang Kanyang anak bilang aming kawangis sa pamagitan ng isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Relihiyoso at Relihiyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pangunawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama namin, halin at dinggin at palakasin mo ang iyong bayan. Nang sa gayo'y tulad ni Maria, mapuspas kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas, maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at naghaharing asawa mo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ang mapagaya natin ay karugaran ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming namikha, sa pagganap namin sa hain ng pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak
sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dating dingig sa aming naging hayag sa kapiling, dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkataoang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Hati-hati niya yon, niabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Samo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming obispo at nalang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos na mga makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating ipahayag ang manalangin tinuro sa atin ng Panginoon.
Nilig namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, paggalaw mo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you. Narito si Jesus, ang ordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad tayo natanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay paduluy mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para sa iyong anak
ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagugnay sa lupa, sa kalangitan, ay siya nawang pumuspo sa inyo ng kapayapaan at kalaguran bilang mga katambal ng nasa langit, niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kay lahat na makapangyarihan at mawaing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.